Ang Salvador family ay kilala sa kanilang komunidad, sa kanilang kabutihan at maayos na pakikisama sa iba. Si Ben, na siyang haligi ng pamilya, ay isang lalaki na sadyang masiyahin. Siya ay isang 55 years old retired engineer na nagkaroon ng pagkahilig sa paglalakbay sa labas. Pero kinakailangan niyang lumipat ng tirahan kasama ng kanyang anak matapos siyang maaksidente sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan na labis na puminsala sa kanyang tuhod. Naging dahilan ito para mahinto na siya sa kanyang propesyon. Ang kanyang anak na babae naman na si Laura ay namana ang pagiging masiyahin ng kanyang ama at determinadong pag-uugali. Nagawang magtrabaho ni Laura bilang nurse kung saan marami siyang taong naaalagaan. Kaya naman ang pagkakataon na makasama niya ang kanyang ama palagi ay wala na ring problema para sa kanya. Si Daniel naman, ang asawa ni Laura, ay isang math teacher at naging maganda naman at komportable ang pagsasama nilang mag-asawa. Hindi man sila ganun kayaman, ay wala na naman silang hahanapin pa. Waring pinagpala pa nga ang kanilang pakiramdam dahil ang pinaka-espesyal na bagay lamang para sa kanila ay ang maayos nilang pagsasama. Nang araw na yun, ay ibinahagi na ni Laura ang magandang balita ng kanyang pagbubuntis. Kaya naman, ang kanilang tahanan ay napuno ng kakaibang kagalakan. Si Ben, na kilalang isang matikas, malakas at masiyahing tao, ay hindi na napigilan ng mapaluha sa kaligayahan. Sinabi ni Ben sa anak na wala siyang anumang salita na masabi dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Kaya naman, niyakap siyang agad ng kanyang anak na si Laura na napaluha na rin. Alam ko anak na magiging isa kang mahusay na ina at hindi na ako makapaghintay na maging lolo. Makalipas ang halos 9 na buwan ay ganap na ngang naipanganak si Victoria. Si Ben naman, nang unang masilayan ng kanyang apo, ay napunuan ang kanyang puso ng pagmamahal na hindi niya inaakalang posible pang mangyari. Siya ay isang lolo na sa bawat pagkakataon ay sabik na sabik makipaglaro sa kanyang bagong silang na apo at mabigyan ito ng wastong kaalaman sa mundo. Ang kanyang babaeng apo ang naging liwanag na ng kanyang buhay. Nang si Victoria ay nag-edad 3 taong gulang, ang kanyang lolo na ang kanyang naging tagapagligtas. Matalik na kaibigan at nais makasama palagi. Madalas ipasyal ni Ben ang kanyang apo noon saan man ito magpunta. Kaya naman, sadyang naging malapit talaga si Victoria sa kanyang lolo. Isang bagay na maging si Laura at Daniel ay ikinaselos. Ang maglolo ay madalas mag-camping ng magkasama kung saan nagagawa pang turuan ni Ben ang kanyang apo na mamingwit ng isda kasabay ng kanyang pagkukwento sa bawat paglalakbay niyang pinagdaanan. Sinanay ni Ben ang kanyang apo na makita ang mundo ng palaging may pagka-interes at paghanga, isang tatak ng tunay na adventurer. Isang gabi, sa kalagitnaan ng camping nilang maglolo, ay itinuro ni Ben sa kanyang apo ang isang bituin na lumiliwanag sa madilim na kalangitan. Nakikita mo ba ang bituin na yan, apo? Yan ang ating bituin. Kapag namimiss mo ko, ay palagi mo lang titingnan ang bituin na yan, okay? Ang bata namang si Victoria ay tumugon ng pagsang-ayon sa kanyang lolo, na puno ng tawanan at pagbibiruan ng tahanan ng pamilya ni Ben. Maging ang mga tao sa kanilang komunidad ay nagiging saksi sa matinding pagsasamahan ng dalawa. Ang tadhana ay tila magaan sa pamilya ni Ben na labis niyang ipinagpapasalamat. Isang araw ay napagdesisyonan naman ni Ben ang mag-rafting. Isa ito sa pinakapaborito niyang aktibidad. Maganda pa ang araw noon ay nasasabik na siya sa kanyang bagong gagawing paglalakbay. Si Victoria naman, dahil sa pagka-interes at pagiging adventurous na rin gaya ng kanyang lolo, ay ninais naman ang makasama. Nakita niya ang kanyang lolo na nag-aayos na noon ang mga gamit nito at labis na nasasabik. Lolo, pwede po ba akong sumama? Paglalambing na wika ng bata. Nako Vivi, ang munti kong manlalakbay. Paglaki mo, ay pwede ka nang sumama sa akin, pangako yan. Pero sa ngayon, ikaw ay masyadong bata pa, apo, para maisama ko sa aking gagawin. Natatakot akong masaktan ka o mapahamak, kaya't ako na muna ang aalis ng mag-isa. Sagot naman ni Ben sa kanyang apo habang nakaluhod para ito ay mapantayan. Si Victoria naman ay wala na ring nagawa kundi ang magpaalam na lamang sa kanyang lolo kasabay ng isang mahigpit na pagyakap. Dito nakadamang bigla ang bata ng kakaibang pakiramdam
na hindi niya lubos maunawaan. Tila ang bata ay nakadama ng pagkabagabag na para bang may nakikita siyang trahedya na darating. Ilang oras ang makalipas ay nakatanggap na lamang ng balita ang pamilya na ang bangka ni Ben ay namataan na lamang na nakataob sa rumaragasang ilog kung saan ito nakita dahil sa biglaang malakas na bagyo at ang katawan ni Ben ay hindi pa magawang makita ng mga otoridad. Ang balitang yun ay parang isang bomba na bumagsak sa Salvador family. Si Laura ay natigilan at hindi makapaniwala habang si Daniel naman ay pinipilit na magpakalakas ng mga sandaling iyon. Kailangan ni Daniel ng maging maayos sa kabila ng lahat para masuportahan ang labis na pag-aalala ng kanyang pamilya at maging sandalan ng mga ito. Makalipas ang ilang araw hanggang sa mag-isang linggo ay naniniwala pa rin si Laura na buhay pa at makikita pa niya ang kanyang ama. Pero makalipas pa ang ilang linggo hanggang sa magbuwan ay hindi na niya halos nakayanan pa ang pananakit ng kanyang puso sa labis na kalungkutan. Nakatanggap na lamang siya ng isang balita na kinatatakutan niyang malaman, ang balita na nagsasabing ang kanyang ama ay patay na. Si Laura sa sobrang pag-iyak ay halos mamula na ang mga mata na napayakap na lamang ng mahigpit sa kanyang anak. Naiiyak niyang sinabi sa kanyang anak na hindi na nila muli pang makakasama ang kanyang lolo, isang bagay na hindi naman sinang-ayunan ng bata. Mali po kayo mama, buhay pa po si lolo at nararamdaman ko po yun. Si Daniel ay pilit na pinagaan ang loob ng kanyang mag-ina kahit maging ang kanyang sarili ay nabibigatan na rin sa nangyayari. Ang dating masayang bahay ng pamilya ay napupuno na ngayon ng kalungkutan at pagdadalamhati. Si Victoria na dating masigla ay madalas nakatulala na lamang ngayon dahil sa pangungulila sa kanyang lolo. Ngayon lamang naramdaman ng bata ang ganoong klaseng kalungkutan at bigat ng damdamin kahit pa naninindigan siya sa paniniwalang nabubuhay pa ang kanyang lolo. Makalipas ang ilang buwan at mga taon, sa kabila ng dinadalang sakit ay kinailangan pa rin nila ang magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng dinanas na pangungulila, si Victoria ay lumaki naman bilang isang positibo at matapang na babae gaya ng kanyang lolo. Nadala nito ang puso ng kanyang lolo sa paglalakbay at pagka-interes para matuto pa sa maraming bagay. Kahit na tanggap na ng magulang niya na wala na ang kanyang lolo, ay naiiba ang kanyang paniniwala. Palagi niyang sinasabi sa kanyang ama't ina na hahanapin niya ang kanyang lolo dahil alam niyang nasa malapit lamang ito at hindi nalalayo sa kanya. Kaya naman si Daniel at Laura ay palaging pinapagaan ng loob ng kanilang anak sa bawat pagkakataon. Alam ko anak na namimiss mo na ang lolo mo, gaya mo ay namimiss din naman namin siya. Alam ko na kung nasaan man siya ngayon ay magiging masaya siya at labis kanyang ipagmamalaki. Hindi madaling malimutan ng masasayang alaala noong nakakasama pa natin siya. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang 5 taon na noong si Victoria ay mapapaharap sa isang sitwasyon na siyang magpapabago sa kanyang buhay. Isang summer weekend, ang pamilya ay napag-isipan noon na mamasyal sa isang lokal na parke ng kanilang lugar. Magaan at masarap ang daloy ng hangin. Maganda rin ang panahon noon. Sa kabila ng matingkad na sikat ng araw, talagang perpekto ang panahon sa pamamasyal. Ang araw na yon ay inaasahan nilang magiging ideal day para makabuo sila muli ng masasayang memorya. Sa parke ay wari bang nasa langit ang batang si Victoria. Marami siyang bagay na nakikita doon na po pwedeng gawin. Tumatakbo siya doon, naglalaro at nagpapakasaya. Ang mag-asawa naman ay pinagmamasdan lamang ang kasiyahan ng kanilang anak habang isinasaisip kung paanong magiging maligaya si Ben kung makikita niya lamang na ganito ang kanyang apo. Sa kalagitnaan ng paglalaro ng bata ay napukaw na lamang ang atensyon nito sa isang bagay na tila kumurot sa kanyang puso. Nakita niya sa isang sulok ng parke ang isang madungis na matandang lalaki na nakaupo lamang at tila namamalimos. Nanginginig na ang kamay ng lalaki na iyon habang hawak ang basong naglalaman ng ilang barya, marahil dahil sa gutom o pagkauhaw. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Victoria na malapitan ng lalaki para maabutan ito ng tubig. Ang puso ng bata ay tila nadurog nang makita sa ganong sitwasyon ng lalaki. Isa sa mga itinuro ng kanyang lolo noon ay ang tumulong sa mga nangangailangan sa oras na siya'y magkaroon ng oportunidad. Tatay,
Mukha po kayong nauuhaw. Gusto niyo ba ng tubig? Pambungad na pag-aalok ng bata habang iniaabot ang dala niyang isang maliit na botelya ng tubig. Ang lalaki naman ay napatingin sa kanya at agad nang napangiti. Maraming salamat, iha. Sagot naman ng matanda sa namamalat na nitong boses dahil sa pagkauhaw. Ang mga naroroon naman na nakakita sa bata ay labis na namangha sa kanilang nakita. Bibihira silang makatagpo ng isang bata na ganoon kabuti sa kapwa. Alam nila na ang batang si Victoria ay lalaki bilang isang dalaga na may malaki at mabuting puso. Si Laura naman at Daniel ay labis namang natuwa at napabilib din sa kanilang anak. Nagawa nila itong palakihin ng maayos sa pamamagitan ng tamang aral at wastong pagmamahal. Dahilan para magkaroon ito ng mabuting pag-uugali. Matapos abutan ng tubig ay nagsalita pa ang bata sa pulubi gamit ang mala-inosente nitong boses. Alam ko po na darating ang panahon na mararanasan nyo rin pong magkaroon ng maayos na tahanan kung saan marami kayong maiinom doon at makakain. Ngumiti pa ang bata sa lalaki dahilan para matigilan ito at hindi na makapagsalita pa. Pagkabalik ni Victoria sa kanyang magulang ay pinuri siya agad ng mga ito dahil sa kabutihan niyang ginawa. Ilang sandali ang makalipas ay nagbalik na naman ang bata sa paglalaro. Pero kasabay ng kanyang paglalaro ay waring may isang bagay na nagbibigay intriga sa kanya. Labis nang gumulo ito sa bata at bumagabag sa kanyang isip. Sa kabila ng mga laruang ibinibigay sa kanya ng kanyang magulang ay nanatili lamang sa pagkalito ang isip ng bata. Napansin na rin naman ito ni Laura at Daniel hanggang sa nagsalita na rin ang kanilang anak. Ma, pa, gusto ko sanang lapitan ulit yung lalaki para po makausap. Ang magulang ni Victoria ay nagkatinginan at labis na nabahala. Anak, naunawaan namin ni Papa mo na gusto mo lamang tumulong pero hindi natin kilala ang lalaki na yun. Pwede kang mapahamak, anak. Naiintindihan mo ba yun? Si Victoria naman, dahil sa malaki niyang puso, ay hindi sumuko sa kanyang nais. Iba po ang pakiramdam ko, ma. Para po bang nakita ko na siya sa kung saan? Sige na po, sige na po. Gusto ko lang pong malaman ang kanyang pangalan. Anak, alam kong isa kang mabuting bata, pero ang lalaking yun ay isa lamang pulubi. Wala tayong alam sa kanya o sa kung anuman ang kaya niyang gawin sa'yo. Ang bata ay nadismaya naman dahil nais talaga niyang malapitan ng lalaki nang maalis ang pagkabagabag ng kanyang isip. Gusto ko po sana siyang mabilhan ng pagkain mula sa aking allowance. Nagugutom na po kasi siya. Sa puntong iyon, hindi na rin nakahindi pa si Daniel sa kanyang anak sa isang kondisyon na sasama siya sa pag-aabot nito ng pagkain. Natuwa naman ang bata kaya nagmamadali siyang bumili ng isang sandwich na siyang ibinigay niya sa lalaki. Kahit na bata man, ay alam na ni Victoria ang kahalagahan ng kanyang ginagawa. Sinamahan naman din si Victoria ng kanyang magulang sa paghahanap sa lalaki. Ipinagmamalaki ni Laura ang kanyang anak dahil sa kabutihan nitong ipinapamala sa kanila. Sa kabila ng pagkanais ni Victoria na makatulong, ay hindi na nila naabutan pa ang lalaki sa kanina nitong pwesto. Dahilan para sa pagkabagabag na nararamdaman ng bata ay mauwi sa kalungkutan. Ang pagkadismayang nararamdaman ng bata ay nababakas at hindi na rin maalis ng kanyang magulang. Agad nagtanong ang bata sa kanyang magulang kung nasaan na ang lalaki pero wala silang may sagot. Pagkasakay ng kotse para bumiyahe pa pauwi, ay nanatili lamang na nakatanaw ang bata sa bintana para suriin ang paligid na kanyang natatanaw. Sinubukan na lamang ni Daniel at Laura na pagaanin ang loob ng kanilang anak sa anumang paraan na kanilang makakaya. Sa kaloob-looban ng bata ay alam niyang may isang bagay na mali na hindi niya magawang maipaliwanag. Sa kanilang bahay ay pilit na nilalabanan ng bata ang malalim niyang pag-iisip. Sa puntong halos maiyak na siya dahil hindi niya nagawa ang kanyang nais. Labis nang inaalala ni Victoria ang kalagayan ng pulubi, kung kumain na ba ito o kung ano na ang nangyayari sa kanya. Kung naibigay lamang niya umano ang tuna sandwich na kanyang nabili sa lalaki, ay tiyak na magiging payapa na ang kanyang isip at malalaman na niya ang kanyang nais na malaman. Nakakatulog na lamang ang bata sa labis na pag-iisip, pero ang gabing yun ay hindi naging normal para sa bata dahil sa kanyang naging panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang sarili. Nasa hardin siya ng kanyang tahanan kung saan sila madalas maglaro ng kanyang lolo noong ito'y nabubuhay pa.
Ang hardin ay napakaaliwalas ng mga sandaling yon. Wala kang ibang madidinig kundi ang mga kaaya-ayang huni ng mga ibon sa paligid. Ang ingay ng katuwaan ng kanyang lolo ay kanya ding nadidinig ng mga oras na iyon habang siya ay nanakbo lamang sa paghahabol ng mga paru-paro. Hinawakan pa ni Ben doon ang kamay ng kanyang apo habang sinasabi ang salita. "Apo, ikaw ang aking munting liwanag." Dito, napatingala na lamang ang bata sa kanyang lolo kung saan muli ay napagmasdan niya ang napakaganda nitong ngiti. Natapos ang panaginip na iyon nang biglang magising si Victoria. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Waring kilala na niya kung sino ang lalaki na nakita niya sa may parke. Sa kabila ng mura niyang edad ay nakadama pa rin siya ng matinding determinasyon at masidhing pagnanais. Kinakailangan niyang mahanap ang lalaki anuman ang mangyari. Kaya naman, agad siyang tumayo sa kanyang pagkakahiga, isinuot ang kanyang tsinelas at matahimik na lumabas ng kanyang kwarto. Iniingatang magising ang kanyang magulang. Bumaba siya ng hagdanang maingat patungo sa kanilang family closet kung saan naroroon ang kanilang mga napaglipasang larawan. Doon, masinop na hinanap ng bata ang isang espesipikong larawan na kanya ring natagpuan. Dito na napagdesisyonan ng batang babae ang bagay na dapat niyang gawin. Nagdesisyon na siya na umalis para hanapin ang lalaki. Gamit ang sarili niyang paraan ay nagawa niya ang mga bagay na iyon, maging ang pagkuha ng susi ng kanilang tahanan bago siya makaalis. Madilim pa ng mga oras na iyon kung saan matahimik ang paligid at kalmado. Tanging ang liwanag lamang ng buwan ang siyang nagbibigay liwanag sa paligid. Maigi na lamang din na tanda ng bata ang bawat daan sa kanilang lugar. Nataon din na kahit nakakotse sila noon ay hindi naman kalayuan din ang parke mula sa kanilang bahay. Sa kabila ng dilim at pagiging nakakatakot ng paligid, ay mas nanaig pa rin ang matinding determinasyon ni Victoria. Doon, sinuri ng bata ang lahat ng sulok ng parke. Umaasa na matatagpuan doon ang pulubi. Naramdaman na rin ng bata ang labis na pagkapagod at pagkahingal, bunga ng labis na pagtakbo. Dagdag pa ang malamig na temperatura sa labas. Hindi na niya kaya pang maikilos agad ang kanyang mga binti. Alam niyang kinakailangan niya ding makauwi agad bago pa malaman ng kanyang magulang ang walang paalam niyang pag-alis. Maya-maya pa, kung saan bagya nang umaangat ang sikat ng araw para salubungin ang umaga, ay dito na nakita ng bata ang lalaking kanyang hinahanap. Ang pulubing lalaki ay naroroon, nakahiga sa isang karton at natutulog na ang tanging panlaban lamang sa lamig ay isang sirana at luma ng kumot. Lumapit ang bata sa lalaki at walang pagdadalawang isip ay napagtantong mas mahina na ito ngayon kaysa nung una niya itong makita. Hindi naman sinasadya ng bata na matapakan ang isang lata malapit sa lalaki, dahilan para magising ito. Nang magising at maalimpungatan, ay bumungad na sa lalaki ang munting bata sa kanyang harapan, dahilan para matigilan siya ng ilang sandali bago tuluyang makapagsalita. "Anong ginagawa mo dito, bata? Nasaan ang mga magulang mo? Ba't mag-isa ka lang at walang kasama sa ganitong lugar?" Mas naging maliwanag na rin ang itsura ng lalaki sa ganap na pagsikat ng araw ng mga oras na iyon. Dito na mas nasabi ng bata sa lalaki na nagawa na nga siya nitong mahanap. Sa bahay, pagkagising ni Laura ng maaga, ay nagluto na agad siya ng almusal. Ang unang binibisita niya pagkatapos noon ay ang kwarto ng kanyang anak para salubungin ito ng isang matamis na halik sa umaga. Pero pagpasok niya sa kwarto, ay hindi na niya ito nakita pa. Kalmado pa noong hinanap ni Laura ang anak sa pag-aakalang baka maaga lamang itong nagising nang hindi niya nalalaman at naroroon lamang. Pero nang hindi na niya ito matagpuan sa loob ng bahay, ay labis na siyang nangamba. Nagsisigaw na siya sa paghahanap pero wala pa rin siyang tugon na natanggap. Kaya naman, patakbo siyang dumiretso kaagad sa kwarto ng kanyang asawa na si Daniel para sabihin ang pagkawala ng kanilang anak, dahilan para mapatayo kaagad itong bigla sa pagkakahiga. Nang makita ni Daniel na wala nga ang kanilang anak sa paligid, ay kasama na niyang naghanap ang kanyang asawa, dala ang labis nilang pag-aalala. Napaiyak na lamang sila at walang magawa, walang kaalam-alam sa kung anuman ang nangyari. Si Laura ay naiyak na lamang, habang si Daniel ay nagawa ng tumawag ng mga pulis. Maya-maya pa ay napatayo na lamang sila nang matanaw si Victoria kasama ng isang pulubing lalaki na kanyang tinulungan sa parke.
magkahawak kamay ang dalawa na papauwi ng bahay. Dahilan para maglaho ang tinik sa puso ng mag-asawa. Dito na nagtaka si Daniel at Laura sa pagkatao ng lalaki na iyon. Sinalubong naman nila agad ang kanilang anak at pambungad ng sinabi nito sa kanila na, "Ma, Pa, nakita ko na po siya. Nakita ko na po si Lolo." Napahinto ang dalawa sa kanilang kinatatayuan at napatitig ng husto sa matandang lalaking kasama ng kanilang anak. Dito, sa kabila ng kumapal nitong balbas, maduming ayos at magulong buhok, ay nagawa na nila itong makilala. Kumbinsido si Laura na ito nga ang kanyang ama na 2 taon na nilang hindi nakakasama. Ang sandaling yon ay napuno ng pag-aalala sa una at napuno na ngayon ng labis na kaligayahan na nauwi sa pag-iiyakan at mahigpit na pagyayakapan. Naging emosyonal ang pagkikitang muli ng magpapamilya. Dito na rin ay bahagi ni Ben ang lahat ng kanyang pinagdaanan, kung paanong nawala si Ben sa kagubatan, kung paanong nagising na lamang siya sa isang creek, at kung paano siya nauwi sa pagiging isang pulubi nang wala siyang matandaan na kahit na anuman, kung sino siya o kung saan man siya nanggaling. Ang buhay sa kalsada ay naging mahirap para sa kanya, pero nang makita ni Ben ang dinalang larawan ng kanyang apo kung saan magkasama sila sa hardin at nagkakasiyahan, ay dito na nagbalik sa kanya ang lahat. Nagumapaw ang kanyang memorya sa pagbalik na para bang isang tubig na muling bumuo sa kanyang pagkatao. Ang pagnanais ng bata na muling makasama ang kanyang lolo ay ganap nitong naisakatuparan. Labis naman din itong ipinagpapasalamat ng kanyang lolo nang dahil sa bata, ang saya sa tahanan ng pamilya at ligaya ng maayos nilang pagsasamahan ay muling nanumbalik at magiging maganda pa ito sa pagtagal-tagal ng panahon.